Dumami ang mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa susunod na taon, ano naman kaya ang mga magiging in-demand na trabaho? Alamin sa report ni JP Soriano. Next year pa gagraduate sa kursong Information Technology si Ishi. Pero ngayon pa lang naghahanap na siya ng potential job openings. Sa Philippines po kasi mahirap po maghanap ng trabaho po. Sumabay pa po yung AI na parang pumapalit na po sa mga tao. Batid daw ito ng Labor Department. Pero imbis na hamon, sabi ni Secretary Bienvenido Laguesma, tignan na lang daw ang AI bilang pagkakataon para makabuo ng iba pang uri ng trabaho. TESDA, which is an attached agency of the Department of Labor and Employment, is now actually doing yung mga programa with respect to AI. Kumpara noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Oktubre base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Gayun din, ang underemployment rate o yung may trabaho nga pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat ng trabaho sa sahod at benepisyo. Ang University of the Philippines naglunsad ng Job Placement Office. A better match would help in their employment. And the most important, scholar ng bayan ito, mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Batay naman sa key employment generators para sa mga susunod na taon, in demand pa rin ang mga trabaho sa manufacturing, agriculture, transport and logistics, tourism, construction, healthcare, creative industries, education at IT. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.